Dalawang mukha ng bituin, ang buhay, pakikibaka, at pamana ni Carmen Rosales. Sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, may mga pangalang nagniningning bilang mga haligi ng industriya, ngunit iilan lamang ang nag-iwan ng bakas na sumasaklaw hindi lamang sa sining, kundi maging sa pambansang kamalayan. Sa pinakatuktok ng panteon na ito ay matatagpuan ang isang pangalan na naging kasing kahulugan ng katanyagan at katapangan, Carmen Rosales. Kinilala bilang original superstar ng pelikulang Pilipino, ang kanyang buhay ay isang masalimuot na salaysay ng tagumpay sa pinilakang tabing at ng tahimik na kabayanihan sa larangan ng digmaan. Siya ang aktres na ang ganda ay hinangaan ng isang henerasyon at ang gerilyang ang paninindigan ay nagsilbing inspirasyon sa panahon ng kadiliman. Ang kanyang kwento ay hindi lamang tala ng isang karera, kundi isang malalim na pagsusuri sa diwa ng isang babaeng hinubog ng sining, sinubok ng digmaan, at iginalang ng kasaysayan. Mga unang taon at ang pagsibol ng isang pangarap, isinilang si Januaria Constantino noong 3 ng Marso, 1917 sa bayan ng Rosales, Pangasinan. Sa panahong ang Pilipinas ay nasa ilalim pa ng pamahalaang insular ng Estados Unidos. Ang kanyang mga magulang ay sina Pantaleon Keller na may lahing Swedish at si Pilar Constantinoy de la Cruz, isang Pilipina. Sa kanyang mga malalapit na kaibigan at pamilya, siya ay mas kilala sa palayaw na Mameng. Ang kanyang pinagmulang ito na may halong kanluranin at Pilipino ay marahil nag-ambag sa kanyang kakaibang gandang kinagiliwan ng mga manunood. Bago pa man siya makilala bilang isang bituin, ang buhay ni Januaria ay simple at malayo sa kinang ng showbiz. Siya ay isang may bahay at isang mahusay na mananahi, mga gawaing sumasalamin sa tipikal na buhay ng isang babae sa kanyang panahon. Ngunit sa likod ng ordinaryong pamumuhay na ito ay may isang pangarap na naghihintay na matupad. Ang pinto patungo sa daigdig ng pelikula ay nagbukas para sa kanya noong 1900 at 38 nang makuha niya ang pangunahing papel sa pelikulang Mahiwagang Binibini. Ang pelikulang ito ay isang adaptasyon mula sa isang sarsuela na orihinal na pinagbidahan ng isa pang alamat ng sining, si Atang de la Rama, ang kinikilalang reyna ng kundiman at sarsuela. Ang pagkakapili sa kanya para sa isang proyektong may ganitong kultural na bigat ay isang patunay sa potensyal na nakita sa kanya ng mga producer. Mula sa kanyang bayan, hiniram niya ang pangalang magiging tatak niya sa industriya, Carmen Rosales. Ang kanyang pagganap sa Mahiwagang Binibini ay naging matagumpay at nagmarka bilang isa sa mga klasikong pelikula ng kanyang maagang karera. Pagsikat sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino, ang tagumpay ng kanyang unang pelikula ay naging simula ng walang humpay na pag-ulan ng mga alok. Ang kanyang natural na karisma sa harap ng kamera, kasama ang kanyang husay sa pag-arte, ay mabilis na nagluklok sa kanya sa rurok ng katanyagan. Sa pagpasok ng dekada 1940, si Carmen Rosales ay isa ng ganap na bituin, isang pangalang tinitingala at hinahangaan sa ginintuang panahon ng pelikulang Pilipino. Naging paborito siyang katambal ng mga pinakasikat na aktor ng kanyang panahon, kabilang sina Jose Padilla Sr., Fernando Poe Sr., at ang kanyang pinakakilalang kapareha, si Rogelio de la Rosa. Ang kanilang tambalan ni De La Rosa ay isa sa mga pinakaminahal at pinakamatagumpay sa kasaysayan ng lokal na sinema, na naghatid ng kilig at humakot ng milyon-milyong tagahanga sa takilya. Ang kanyang katanyagan ay hindi lamang nasusukat sa pagmamahal ng publiko, kundi maging sa tiwala ng mga malalaking estudyo. Siya ay naging isa sa mga most bankable stars ng Sampaguita Pictures at kalaunan ay kinilala bilang highest paid actress ng LVN Pictures. Sa rurok ng kanyang kasikatan, naiulat na tumanggap siya ng halagang 45,000 piso para sa isang pelikula kasama si Rogelio de la Rosa.
Isang napakalaking halaga noong panahong iyon na nagpatibay sa kanyang estado bilang reyna ng takilya. Ilan sa kanyang mga tanyag na pelikula bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig ay ang Arimunding-munding, 1939, Senyorita at Lambingan, 1940, at ang mga pelikulang Carmen, Tampuhan at Lolita noong 1941. Sa likod ng kanyang matamis na ngiti sa kamera, si Carmen ay kilala sa pagkakaroon ng fierce work ethic at isang matatag na personalidad. Ang disiplina at profesionalismo na ito ang naging pundasyon ng kanyang mahaba at matagumpay na karera. Ang digmaan, mula sa tanghalan patungo sa larangan ng pakikibaka. Sa gitna ng kanyang maningning na karera, natagpuan ni Carmen ang personal na kaligayahan sa piling ng kanyang asawang si Ramon Navales, isang kilalang personalidad sa radyo. Binuo nila ang isang masaya at tahimik na pamilya kasama ang kanilang anak na si Irene. Subalit ang payapang buhay na ito ay biglang winakasan ng malagim na pagsiklab ng ikalawang digmaang pandaigdig. Nang sakupin ng mga sundalong Hapones ang Maynila, ang kanilang pamilya ay naging isa sa mga biktima ng karahasan ng digmaan. Si Ramon Navales ay brutal na pinaslang ng mga mananakop, isang trahedyang bumago sa takbo ng buhay ni Carmen magpakailanman. Ang pagkawala ng kanyang kabiyak ay nag-iwan sa kanya ng malalim na sugat at nagtulak sa kanya sa madilim na katotohanan ng digmaan. Ngunit sa halip na magpatalo sa pighati at magtago sa takot, isang apoy ng paghihimagsik ang nagalab sa puso ng aktres. Ang sakit na kanyang naramdaman ay naging gatong sa kanyang desisyong lumaban. Iniwan niya pansamantala ang kinang at kaligtasan ng kanyang buhay bilang artista at buong tapang na sumanib sa kilusang gerilya. Si Carmen Rosales, ang reyna ng pelikula, ay naging isang mandirigma. Bilang isang gerilya, ipinamalas niya ang isang panig ng kanyang pagkatao na hindi pa nakikita ng publiko. Siya ay naging isang mahusay na sharpshooter, laging may dalang baril na kalibre 45 habang kumikilos sa mga kanayunan ng Calabarzon, partikular sa Santa Rosa, Laguna, upang itago ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang sikat na artista. Nagsusuot siya ng panlalaking damit at peking bigote, isang ganap na pagbabagong anyo mula sa kanyang mga glamorosong papel sa pelikula. Naging bahagi siya ng isang unit na ang misyon ay tuwisin at parusahan ang mga Pilipinong nakikipagsabwatan sa mga Hapones. Ang kanyang katapangan ay hindi naiwasan ng panganib. Dahil sa kanyang mga gawain, siya ay naging isang target ng militar ng Hapon. Napilitan siyang tumakas mula Laguna patungong Silang, Cavite, upang iwasan ang mga tumutugis sa kanya. Sa kasamaang palad, siya ay natunton at nadakip. Pagsubok sa paninindigan, ang propaganda film sa kanyang pagkakabihag, hinarap ni Carmen ang isa sa pinakamabigat na pagsubok sa kanyang buhay. Isang opisyal na Hapones na nagkangalang Yamamoto ang nakakilala sa kanya. Sa halip na parusahan, inalok siya ng opisyal na pagbidahan ang isang propaganda film na naglalayong ipakita ang kabutihan ng pananakop ng mga Hapones. Ang alok ay may kasamang isang malupit na ultimatum. Kung hindi siya papayag, ang kanyang mga kababayan sa kanyang sinilangang bayan sa Pangasinan ang magbabayad at papatayin. Sa pagitan ng kanyang paninindigan at ng kaligtasan ng mga inosenteng buhay, napilitan si Carmen na tanggapin ang alok. Ito ay isang desisyong ginawa, hindi para sa sarili, kundi para sa kapakanan ng iba. Isang sakripisyo na nagpakita ng kanyang malalim na pagmamahal sa kapwa. Subalit tila pumanig sa kanya ang tadhana. Bago pa man matapos ang produksyon ng propaganda film, dumating ang mga puwersa ni General Douglas MacArthur na hudyat ng pagsisimula ng pagpapalaya sa Pilipinas. Ang mga Hapones ay napasuko at ang mga bihag, kabilang na si Carmen Rosales, ay napalaya.
Ang kanyang mga kababayan ay hindi kailanman nakalimot sa kanyang katapangan at sakripisyo. Bilang pagkilala sa kanyang naging ambag noong panahon ng digmaan, dalawang bayan sa Pangasinan ang ipinangalan sa kanya, ang Carmen East at Carmen West. Para sa kanila, si Carmen Rosales ay hindi lamang isang artista, kundi isang tunay na bayani ng digmaan. Ang pagbabalik at patuloy na pagningning. Matapos ang digmaan, muling bumalik si Carmen Rosales sa industriya ng pelikula. Dala ang bigat at lalim ng kanyang mga karanasan. Noong 1946, ang kanyang kwento bilang isang gerilya ay isinapelikula sa ilalim ng pamagat na gerilyera, kung saan siya mismo ang gumanap bilang bida. Ang pelikula ay naging isang makapangyarihang testamento sa kanyang pinagdaanan. Ipinakita nito hindi lamang ang kanyang personal na pakikipaglaban, kundi pati na rin ang representasyon ng katapangan ng mga kababaihang Pilipino. Pinatunayan ng pelikula na ang babae ay hindi lamang isang damsel in distress na naghihintay ng kaligtasan, kundi isa ring mandirigmang may kakayahang lumaban para sa kalayaan. Ang kanyang pagbabalik ay naging matagumpay. Patuloy siyang gumawa ng mga dekalidad na pelikula na lalong nagpatibay sa kanyang estado bilang isang premyadong aktres. Kabilang sa kanyang mga natatanging pelikula, pagkatapos ng digmaan ay ang Kampanang Ginto, Kamya, at Sipag at Yaman, 1949, Bumbero, 1950, ang klasikong Maalaala Mo Kaya, 1954, at ang Tangi Kong Pag-ibig, 1955. Ang kanyang husay ay formal na kinilala ng mga kritiko. Noong 1954, tinanggap niya ang kanyang unang FAMAS Award para sa Best Actress para sa kanyang pagganap sa pelikulang Inspirasyon para sa taong 1953, kung saan nakasama niya si Van de Leon. Muli siyang nagwagi ng parehong parangal noong 1960 para sa pelikulang Estela Mondragon. Isa pa sa kanyang mga hindi malilimutang pagganap ay sa pelikula ni Pablo Gomez na MN, 1954, kung saan gumanap siya bilang isang makapangyarihang hasyendera na nagpakita ng kanyang versatility bilang actress, personal na buhay, at ang pamamaalam sa publiko. Sa kabila ng trahedyang sinapit ng kanyang unang asawa, muling natagpuan ni Carmen ang pag-ibig. Ikinasal siya kay Jose Pepito Puyat Jr. na nagmula sa isang kilala at maimpluwensyang pamilya. Biniyayaan sila ng isang anak, si Cesar Boyet Rosales Puyat. Sa paglipas ng mga dekada, unti-unti siyang lumayo sa mata ng publiko. Ang isa sa kanyang mga huling paglabas ay nang maging panauhin siya sa sikat na talk show ni Inday Badide na See Through. Pagkatapos nito, pinili niyang mamuhay ng pribado, malayo sa ingay at liwanag ng industriya ang kanyang pinagharian sa loob ng maraming taon. Ang walang kupas na legasya, si Carmen Rosales ay pumanaw noong 11 ng Disyembre, 1971. Ang kanyang mga labi ay nakahimlay sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Sa kabuuan ng kanyang karera, si Carmen Rosales ay kinilala hindi lamang bilang isang aktres, kundi bilang isang institusyon. Siya ang itinuturing na kauna-unahang superstar ng showbiz, isang titulong naglalarawan sa kanyang hindi mapapantayang kasikatan at impluensya. Bago pa man makilala sina Susan Roses at Amalia Fuentes bilang mga reyna ng pelikulang Pilipino, si Carmen Rosales na ang unang nagsuot ng korona. Higit pa rito, siya ay itinuturing na matriarch of Philippine show business, isang pagkilala sa kanyang naging papel bilang isang gabay at inspirasyon sa mga sumunod na henerasyon ng mga artista. Ang kanyang buhay ay isang pambihirang salamin ng dalawang magkaibang mundo. Ang mundo ng sining, kung saan siya ay isang reyna,
at ang mundo ng digmaan kung saan siya ay isang mandirigma. Ang kanyang pamana ay hindi lamang nakaukit sa mga rolyo ng pelikula, kundi maging sa mga pahina ng kasaysayan ng Pilipinas. Siya ay isang paalala na ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa harap ng kamera, kundi sa kakayahang tumayo at lumaban kapag hinihingi ng pagkakataon. Si Carmen Rosales ay mananatiling isang bituing hindi kukupas, isang alamat sa sining, at isang bayani sa puso ng bayan.